So today, we are going to talk about the power of purpose. Sabi po ng Cambridge Dictionary, it is an intention or aim, a reason for doing something or for allowing something to happen. So may certain boldness po tayo na alam ng mga tao na meron tayong tinatahak. Hindi na pangarap, iba po ang pangarap, pag-uusapan po natin yan. Ang next bullet po ay that which is planned in advance, plan, purpose, resolve, and will. At huwag po natin kakalimutan, syempre, meron pong purpose ang Panginoon na dapat natin malaman sa ating buhay. Yan po yung tinatawag nating divine purpose. Hindi lamang ito yung purpose ng isang individual na naisip niya para sa sarili niya, kung hindi nakaumang po tayo according to the Bible. 2 questions on purpose. Number 1, what happens when you do not know your purpose? And question number 2, what happens when you know your divine purpose? Napaka-importante po yan. So marami mga tao niyo pong kakalimutan, has been surveyed across the board, they do not know their purpose. So, according to Proverbs 29:18, babasahin po natin sa dalawang version today. You have the Amplified and you have the NIV. Sabi po dyan sa Amplified version, where there is no vision, no revelation of God and His Word, the people are unrestrained. But a happy and blessed is he who keeps the law of God. Sabi naman po sa NIV version, where there is no revelation, people cast off restraint. But blessed is the one who heeds wisdom's instruction. And may the Lord speak mightily on His word as you have read it and as you have absorbed it. Kapag hindi natin natatanggap ang salita ng Diyos, tayo po ay nawiwindang. Tayo po ay nawawala ng bahala. Ang nangyayari po sa atin, nagiging sabog ang ating isipan. Wala tayong pagpaplano, wala tayong babalakin sa buhay. There's no specific goal. Maaari po silang magkaroon ng romantic relationship sa isang individual dahil gusto nilang tumakas sa kanilang pamilya. O di kaya maghanap sila ng pagkakataon na ma-appreciate sila o naghahanap sila ng taong magmamahal sa kanila. Kaya nga po ang mga tao na hindi nila alam ang purpose, hindi po nila iniingatan ang kanilang katawan. Kadalasan po sa kanila hindi natutulog ng maayos, nagbibisyo, kung anong kaabusuhan ng ginagawa sa katawan, hindi nag-ehersisyo. So anong nangyayari po sa kanila, nagiging pabaya sila. Dahil hindi nila alam para saan ba ang buhay na to. At umiikot na lang ang araw mo. Pasok, uwi, tulog, pasok, uwi, tulog, to simplify the issue. So nangyayari po sa atin, ano nga ba ang dahilan? Ba't nagtatrabaho ako? Sa mga nag-aaral, ano nga ba ang dahilan? Ba't nag-aaral ako? Ano nga ba ang aking dahilan sa buhay? Bakit nga ba ako humihinga pa sa oras at pagkakataon na ito? Pinakamalapit po. If they don't know their divine purpose, sila po ay nagkakasala. At wala silang pagpipigil sa pagpapatuloy nila sa kasalanan. Dahil hindi importante sa kanila ang pagsunod sa Diyos. Kahit nga po Kristiyano, kapag hindi niya naintindihan kung bakit nga ba siya buhay sa mundong ito, nagkakasala ang Kristiyano, hindi niya alam ang revelation ng Panginoon. So anong ginagawa ng isang Kristiyano na yan? Magsasama pa yan ng kasama sa kasalanan. Tatalikuran niya ang salita ng Diyos, tatalikuran niya ang panalangin, at iiwasan niya yung mga tao na maaring makatulong sa kanyang bumalik sa Panginoon. At ang kadalasan po na karanasan ko, lalo na po yung mga kilala ko na umalis sa simbahan, pipilit nilang patunayan sa amin o sa akin o sa mga tao na naiwan sa simbahan na sila ay mas maganda ang buhay kaysa nung naandun sila, kasama namin sila sa simbahan. Nakakalungkot po dahil ang kanilang kapamaraanan ng definisyon ng kanilang tagumpay ay pag meron silang pera o meron silang ari-arian. Ngunit masaya nga po ba sila? Kaya nakakalungkot po pag hindi natin alam ang ating dahilan o ang purpose natin sa buhay na ito.